Kapag, alam mo yun, nagkakagulo ang paligid, pag hindi malinaw ang daan, napansin mo ba, hindi yung pinakamalakas sumigaw ang hinahanap natin, no? Oo nga. Madalas, yung hinahanap natin ay yung taong mapagkakatiwalaan, yung alam nating hindi tayo iiwan sa ere. Tama. Yung sandalan. Exactly. At dito papasok ang usapan natin ngayon. Integridad. Sabi dito sa mga sources na hawak natin, ito raw ang pinakamahalagang puhunan ng isang leader. Madalas hindi pansin pero grabe, critical pala. Totoo yan. Kaya ito ang tanong para sa iyo na nakikinig. Kapag tumitindi ang pressure, ano sa iyo ang nananatiling buo? Yung hindi natitinag? Mahalagang tanong yan kasi ayon nga dito sa material na sinusuri natin na humuhugot sa mga, alam mo na, prinsipyo ng pamumuno, pati na rin sa kasaysayan tsaka karunungang biblikal, ang tunay na panganib madalas, hindi yung malakas na bagyo sa labas Hindi pala yun. Hindi, kundi yung unti-unting pagbitak sa loob, yung kompromiso sa integridad na nangyayari ng parang hindi mo namamalayan. Okay. Subtle pala. Eksako. Kaya naman, dito sa pagtalakay natin ito, sisiyasatin natin kung ano ba talaga ang integridad. Lampas dun sa karaniwang pagkaunawa na parang honesty lang ito. Oo, madalas kasi ganun lang ang tingin eh. Titingnan natin yung mga ideya mula sa iyong mga sources, ang misyon natin, para maunawaan mo kung bakit ang integridad ay hindi lang basta, alam mo yon, nice to have. Hindi siya palamuti lang. Oo, kundi isang estrategikong bentahe. At higit sa lahat, paano mo ito aktibong mapapalago sa iyong pamumuno sa buhay mo? Handa ka na bang sumisid? Game. Simulan natin siguro sa paglilinaw mismo ng kahulugan, no? Kasi marami talagang nag-aakala integrity, katumbas lang ng honesty, pagsasabi ng totoo. Akala ko rin dati ganun lang eh. Mahalaga yun, siyempre. Pero hindi yun yung buong kwento. Yung salitang integrity mismo, galing yan sa Latin na integer. Integer. Ano yun? Ang ibig sabihin niyan ay buo, kumpleto, hindi hati. Whole. So, hindi lang pala ito tungkol sa pagsasabi ng totoo? Mas malalim pala. Tungkol sa pagiging totoo? Ayon. Ito yung walang putol, walang siwang, na pagkakahanay ng iyong pinaniniwalaan, ng sinasabi mo, tsaka ng ginagawa mo. Kahit walang nakatingin, kahit mahirap. Gets ko. Yung konsepto ng kabuuan, walang maskara, walang pagkukunwari, kung ano ka sa labas, yun ka rin sa loob. Ganun ba? Tama, yun mismo. Ito yung kabaligtaran ng pagkabasag. Halimbawa, yung leader na promote ng work-life balance, pero grabe naman magbigay ng deadline sa team niya, no? Oo, nakakainis yun. Oo. Yung taong parang anghel magsalita, pero sa gawa, mapanghusga. Ang integrity, pagiging buo, walang hati. At isa sa mga pananaw dito sa source, lalo na sa lente ng Biblia, Okay. itinuturing ang Diyos bilang sukdulang halimbawa ng kabuuan. Hindi siya nagbabago, tapat sa kanyang salita. Nabanggit nga yung mga bilang 23.19. Okay. Consistent. Oo. At ang paglikha raw sa tao may potensyal para sa ganitong kabuuan. Naunang nasira ayon sa kwento ng Hardin ng Eden, nung hindi na nagtugma yung utos, konsensya at kilos, parang nagkaroon ng lamat. Okay. Sige. Malinaw na yung integrity about pagiging buo, pagkakahanay ng loob at labas. Pero bakit ba ito critical lalo na sa panahon natin ngayon? Parang mas usap-usapan siya, no? Oo. Higit kailanman, mahalaga ito ngayon. Dahil, grabe, ang mundo natin sobrang connected na eh. Diba? Tsaka parang ang transparent na ng lahat. Totoo. Isang post lang, alam na ng lahat. Exactly. Isang maling galaw lang, lalo na sa leader, ang bilis kumalat. At yung mga tao ngayon, empleyado, kliyente, yung publiko, mas demanding na sa autentisidad. Mas mapanuri na rin siguro? Sobra. At dahil dyan, mas madali na ring masira ang tiwala at reputasyon. Sa ganitong environment, yung integridad, siya yung parang nagiging matibay na pundasyon mo, anchor mo. At dito pumapasok yung sinabi mo kanina na hindi lang ito moral na usapin, kundi isang strategikong bentahe. Ito yung nagpapatatag sa'yo pag parang guguho na lahat. Tama ba yung pagkakaintindi ko dun sa sinabi sa source na ang pinakamalaking panganib, hindi yung gulo sa labas, kundi yung compromise sa loob? Tumpak.
Kasi yung integridad, yan ang pinakapundasyon ng tiwala. At kapag nawala yung tiwala, nako, ang hirap ng ibalik niyan. Oo nga, parang basag na salamin. Parang ganon. Isipin mo, yung karisma, pwede yang kumupas, di ba? Ang galing o kakayahan, may hangganan yan. Pero yung integrity na napatunayan mo over time, yan yung nagbibigay ng bigat at katatagan sa'yo na hindi kayang bilhin o pekein. May bigat talaga pag alam mong totoo yung tao. Oo, ito yung nagpapatibay ng relasyon, nagpapatakbo ng team ng maayos at nagpapanatili ng loyalty kahit sa gitna ng mga mahirap na sitwasyon. Para mas maging malinaw pa, may mga halimbawa bang binigay yung source na, nagpapakita ng integrity in action, lalo na pag mahirap yung sitwasyon? Nabanggit si Nehemias, sino ba siya ulit? Si Nehemias. Nasa lumang tipan siya. Isa siyang official sa Persia noon. Ang galing ng kwento niya kasi siya lang humarap sa hamon na itayo ulit yung wasak na pader ng Jerusalem. Yung rebuilding the walls, okay. Oo. At yung kwento niya, ayon dito sa source, punong-puno ng mga prinsipyo ng integrity na gumagana. Una, nagsimula ito sa tunay na pagmamalasakit. Hindi lang siya nalungkot. Kumilos siya. Hindi lang awa, no? May action. May aksyon. Naging matapang siyang lumapit sa hari para humingi ng permiso. At nagamit niya yung tiwala na naipundar na niya dati pa. Hindi pala basta-basta umaksyon agad pagdating doon. Hindi. Pagdating niya sa Jerusalem, hindi siya nag-announce agad. Nag-ikot muna siya maingat na nagsuri sa gabi bago niya inilahad yung plano niya. Nag-assess muna. Okay. Tapos naging transparent siya sa mga tao. Sinabi niya yung sitwasyon, yung vision, pati yung suporta galing sa Diyos at sa hari. At nung nag-umpisa na yung trabaho, doon na lumabas yung mga pagsubok. Grabe. Pangungutya, banta ng violence, pati internal problems. May internal conflict din pala. Oo. Pero ang importante, yung mga naging tugon niya, doon mo makikita yung integrity. Paano siya tumugon? Ano yung mga key responses niya? Una, sa harap ng pangungutya, pananampalataya plus focus sa misyon. Hindi siya nagpa-distract. Pangalawa, sa banta ng karahasan, pinagsama niya yung pananalangin at praktikal na pag-iingat. Nagtiwala sa Diyos, pero naglagay din ng mga bantay, may armas pa nga eh. Hindi lang dasal. May gawa rin. Oo, pananampalataya na may paa, kumbaga. Pangatlo, at ito grabe, critical to, hinarap niya yung panloob na kawalang katarungan. May mga mayayamang Hudyo kasi na inaapi yung mahirap nilang kababayan. Ano ginawa niya? Kinonfronta niya sila ng direkta. At hindi lang yun, nagpakita siya ng personal na halimbawa, pinatawad niya yung mga utang sa kanya. Dito, lumabas yung tapang niyang moral. Wow, leadership by example talaga. Manlinlang sa kanya para patigilin siya. Nagpakita siya ng pagkikilatis at di matitinag na focus. Hindi niya isinakripisyo yung misyon para sa personal safety niya. So in short, yung integridad ni Nehemias kitang-kita sa pagiging consistent niya, matapang, makatarungan ng turo, taka yung pagkakakahanay ng salita at gawa niya, kahit grabe yung pressure. Napakagandang example. Case study talaga. May iba pa bang halimbawa yung mas kilala natin ngayon na binanggit? Para makita natin na hindi lang ito pang ancient times. Oo, meron pa. Binanggit din ng source halimbawa si Abraham Lincoln. Kilala siya bilang Honest Abe, di ba? Dahil sa matatag niyang paninindigan sa moralidad sa gitna ng civil war sa US. Si Lincoln, oo. Tapos, si Nelson Mandela? Grabe yun, no? Halos 3 dekada siyang nakulong, pero paglabas niya, pinili niya yung pagpapatawad at pagkakaisa para sa South Africa. Napakahirap na desisyon yun, pero pinakita niya yung lalim ng prinsipyo niya. Oo nga. Hindi naghigante. Hindi. At si Florence Nightingale din. Walang kapaguran niyang isinulong yung reforma sa healthcare kahit na kailangan niyang banggain yung sistema, yung burokrasya. Ang common thread sa kanila, yung hindi natitinag na prinsipyo, tapang, pagiging bukas at consistent at minsan yung handang magsakripisyo para sa mas malaking bagay. May pattern talaga. At para balance, no? May mga halimbawa rin ba ng pagbagsak dahil sa kawalan ng integridad? Yung cautionary tales, kumbaga. Meron din, siyempre.
Nabanggit yung Watergate scandal ni Richard Nixon. Classic example yon kung paano yung pagtatakip sa isang maliit na pagkakamali na uwi sa mas malaking kasinungalingan hanggang sa tuluyang nasira yung tiwala ng publiko, bagsak ang presidency niya. Grabe yung impact nun. Oo, tapos binanggit din si Haring Saul sa Biblia. Mas pinili niya yung approval ng tao kaysa sa pagsunod sa utos ng Diyos, sa prinsipyo. At yung mas modern, yung kaso ng Enron. Yung energy company. Oo, ang laki ng kumpanyang yun bumagsak dahil sa malawakang pandaraya sa accounting. Yung mga executives doon ang galing sobrang competent, pero ginamit nila yung galing sa maling paraan dahil sa kasakiman. So yun pala yung aral. Hindi sapat yung galing lang. Hindi talaga. Ang aral dito, yung galing o kakayahan, hindi pwedeng ipamalit sa karakter. Yung panandali ang panalo na nakuha mo sa shortcut o daya, laging may kapalit yan na mas mabigat sa huli. Yung pagkawala ng tiwala. Irreversible minsan. Malinaw na malinaw yan. At binabalik tayo nito sa punto na ang integrity, maraming mukha pala. Hindi lang simpleng honesty. Ano pa yung ibang aspeto na mahalagang maintindihan natin? Okay, isa sa binigyang diin dito sa source ay yung consistency. Pagiging pareho. Consistency, okay? Ito yung pagsasabuhay mo ng mga prinsipyo at values mo sa lahat ng pagkakataon, hindi lang pag-convenient o may nakatingin. Ito yung nagbibigay ng parang predictability at katatagan sa'yo. Alam ng mga tao sa paligid mo kung saan ka lulugar. May assurance, no? Oo. Sabi nga sa Malakias 3.6 na nabanggit din, ang Diyos ay hindi nagbabago. At yung consistency na yon, tanda ng kanyang integrity. May punto. Yung consistency hang patunay na hindi lang ito performance. Ano yung kasunod? Nabanggit din yung moral courage. Tapang na moral. Medyo mabigat to Oo. Ito naman yung kakayahan mong manindigan at gawin yung tama, kahit na hindi ito popular, mahirap, o may personal na cost sa'yo. Kahit mapapahamak ka. Pwede. Nagbigay ng halimbawa yung source tulad ni na Moises, si Daniel sa kulungan ng mga leon, si Juan Bautista at syempre si Jesus. Hinarap nila yung oposisyon dahil sa paninindigan nila sa katotohanan. Ito yung naghihiwalay sa tunay na leader sa taong may posisyon lang. Hindi ka basta sumasabay sa agos o nagpapadala sa pressure kung alam mong mali yung direksyon. Napaka-importante niyan, lalo na pag may pressure na mag-compromise. Ang hirap nun. At ano yung panghuli? Siguro yung parang korona ng lahat, yung alignment of words and actions, yung pagkakahanay ng salita at gawa. Walk the talk. Walk the talk, exactly. Ito yung sinasabi mong oo ay talagang oo at yung hindi ay hindi. Parang yung turo ni Jesus sa Mateo 5:37 na nabanggit din, kapag yung sinasabi mo, eksaktong tumutugma sa ginagawa mo, nagkakaroon ka ng moral na otoridad na hindi kayang tumbasan ng posisyon lang o ng power. May credibility ka talaga. Oo. Lahat ng, ito yung honesty, consistency, yung tapang, tsaka itong alignment, magkakanekta yan. Sila yung bumubuo sa integrity bilang isang kabuuan. Okay. Ngayon, dahil sobrang halaga pala nito, may panganib din na baka mapagkamalan natin yung ibang bagay bilang tunay na integridad. Ano yung mga peking integridad na dapat nating bantayan, mga look-alikes? Magandang punto yan. Binabalaan tayo ng source laban sa tatlong karaniwang counterfeits o peke. Una, yung charm o charisma. Yung mga charming... Oo, nakakaakit yan. Pero madalas surface level lang. Pwedeng gamitin yung charm para pagtakpan yung kakulangan sa substance or sincerity. Ang tunay na integridad, may lalim yan, hindi lang pang-ibabaw na appeal. Okay, so watch out sa sobrang charming. Ano pa? Pangalawa, yung competence o kakayahan. Galing. Napakahalaga nito, syempre. Pero hindi ito integrity. Iba yung galing sa paggawa ng isang bagay, yung know-how, sa paggawa ng tamang bagay, yung doing right. Okay. Magkaiba pala yun? Magkaiba. Balik tayo sa Enron. Sobrang competent ng mga tao doon, di ba? Ang galing. Pero walang integrity. Kailangan mo ng competence, pero hindi yun sapat. At lalong hindi ito kapalit ng karakter. Malinaw. Competence is not character.
Ano yung pangatlo? Pangatlo, yung short-term wins, yung mga panandaliang tagumpay. Minsan kasi, nasisilaw tayo sa resulta, di ba? Ang ganda ng outcome. Pero kung yung paraan para maabot yun ay questionable, lumabag sa prinsipyo, hindi yun tunay na panalo sa mata ng integridad. Kahit na maganda yung resulta? Kahit pa. Kasi sinisira nito yung tiwala at yung kultura sa katagalan. Yung ends does not justify the means, kumbaga. Ang layunin, gaano man kaganda, hindi pwedeng gawing katwiran yung maling pamamaraan. So kailangan talaga ng discernment, mapanuing mata. Huwag basta maniwala sa nakikita sa labas o sa quick wins. Ngayon, ito na yung tanong, paano natin ito lilinangin? Paano natin aktibong i-develop ang integrity sa sarili natin? Kasi mukhang hindi to automatic, no? Hindi talaga. Sinasabi nga dito, ito ay isang disiplina, isang sadya, intentional na pagsisikap. At ang minumungkahi ng source ay yung tinatawag na personal integrity audit. Integrity audit. Parang sa finance? Parang ganun, pero para sa karakter mo, isang matapat na pagsusuri sa sarili, hindi para i-judge or parusahan yung sarili mo, kundi para lumago. Self-awareness ang simula. Okay. Parang self-checkup nga, ano yung mga tanong na pwede nating itanong sa sarili natin dito? Ilan sa mga gabay na tanong dito sa source, saan ba ako nag-compromise kamakailan? Yung mas pinili ko yung madali o convenient kaysa dun sa tama o sa paninindigan ko? Ano ba talaga yung mga prinsipyo ko na non-negotiable? Yung kahit anong mangyari, hindi ko isusuko. At paano ko gustong maalala bilang leader o bilang tao? Anong klasing pamanang tiwala ang iiwan ko? Wow. Ang lalim ng mga tanong na yan, kailangan ng tapang para sagutin ng tapat? Ano yung mga kasunod na hakbang pagkatapos magtanong? Okay. Yung proseso, parang ganito. Una, kilalanin mo yung core values mo. Ano ba talaga yung pinakamahalaga sa'yo? Ano yung pundasyon mo? Pangalawa, tukuyin mo yung mga gaps. Saan nagkakaroon ng disconnect yung sinasabi mo at ginagawa mo? Dito kailangan ng brutal na honesty. Saan ka ba natutukso? May pagkakaiba ba yung public persona mo sa private self mo? Ouch! Mahirap yan. Mahirap pero kailangan. At yung pinakamahalaga, yung pangatlo, mangako ka sa pagtutuwid. Commitment to course correct. Ito pwedeng mga hulugan ng pag-amin ng pagkakamali, pagsisisi kung kailangan, pwedeng paghingi ng tawad, paggawa ng restitution, tapos yung pagpapalakas ng moral courage mo, pagiging mas transparent, at pag-align ng mga desisyon mo, pati yung oras mo, yung pera mo, dun sa mga sinasabi mong values. Tuloy-tuloy na proseso to, hindi one-time event. Mahalaga yan sa personal level. Pero paano ito ay isasalin sa, sabihin nating, isang organisasyon, sa team, o kahit sa pamilya? Kasi 'di ba nakakahawa rin yan. Oo. Sobrang laki ng epekto ng integridad ng leader sa kultura. May ripple effect yan, tama ka. Para makabuo ng kultura ng integridad, kailangan ng ilang mahahalagang haligi ayon dito sa source. Pinakauna at pinakamakapangyarihan, yung leader bilang ehemplo. Walk the talk talaga. Dapat consistent yung nasa taas. Oo. Pangalawa, transparent na komunikasyon. Bukas dapat. Pangatlo, patas at consistent na pagpapasya at pagtatrato. Walang paborito, walang palakasan. Pang-apat, dapat may malinaw na ethical na gabay o standards na sinusunod lahat. Parang code of ethics. Ng may accountability, hindi pwedeng palampasin lang. At pang-anim, yung pagbibigay kapangyarihan sa lahat na maging accountable. Pati yung leader mismo kailangan accountable din siya. Nabanggit din dito yung simbahan bilang isang institusyon na dapat sana ay huwaran nito, bagamat alam naman natin hindi rin laging perpekto. Oo. Ang daming kailangang gawin para sa culture of integrity at mukhang hindi rin ito madali, no? Parang may laban involved. Nabanggit din yata yung spiritual dimension o yung struggle na kasama nito. Oo, sinagip lang yun sandali. Kinikilala kasi ng source na itong pagpupursige para sa integridad, parang laban talaga. May panloob tayong kalaban, yung takot, yung pride, yung kasakiman, mga bagay na humihila sa atin palayo sa pagiging buo. Yung mga weakness natin. Oo. Tapos meron ding mga panlabas na presyon, oposisyon.
Sa ganitong konteksto, nabanggit ng source yung konsepto ng balutin ng Diyos mula sa Epeso, yung sinturon ng katotohanan, balutin ng katuwiran, parang mga spiritual na kagamitan para sa labang ito. Parang spiritual tools. Ganun nga. At mahalaga rin daw yung pag-unawa sa landas ng repentance o pagsisisi kapag nagkamali ka. Hindi katapusan ng mundo. May proseso. Kilalanin mo yung mali, talikuran mo, humingi ka ng tawad para makapagsimula ulit. Hindi perfection ang goal, kundi progress and restoration. So may grace pa rin pala, hindi condemnation agad. Okay yan. At sa ating modernong panahon, may dagdag pang layer ng challenge, 'di ba? Itong digital age natin. Nako, oo. Ang digital world nagdadala yan ng mga bagong hamon sa integridad. Una, yung permanence ng digital footprint natin. Ang hirap ng burahin ng mga nasabi o nagawa online, di ba? Screenshot is forever. Talaga. Pangalawa, yung paglabo ng linya between public and private life, parang laging naka-broadcast. Pangatlo, yung bilis ng exposure. Isang mali mo lang, viral agad. Tapos, lumalabas pa yung mga bagong uri ng kompromiso tulad ng pagpapakalat ng fake news o misinformation. Deepfakes. Oo, deepfakes, yung maling paggamit ng data ng ibang tao. Marami. Puro challenge. Pero may positive side din ba yung technology dito sa usapin ng integridad? O puro pahirap lang? Meron ding namang positibo. Ang digital age, nagbubukas din yan ng pinto para sa radical na transparency. Pwede mong gamitin yung online presence mo para consistently ipakita yung values mo, yung pagiging totoo mo. Pwede mong i-document yung journey mo. Pwede. Nagbibigay din ito ng platform para isulong yung digital ethics, yung responsableng paggamit ng teknolohiya. Ang susi raw, sabi dito, ay yung pagkakaroon ng mas malalim na self-awareness at isang matibay na panloob na pundasyon, yung moral compass mo, para ma-navigate mo yung mga komplikasyon nito. Kailangan talaga ng matibay na anchor sa loob. Okay, sa huli, lahat ng ito, yung pag-unawa, paglinang, pagharap sa mga hamon, parang patungo lahat sa isang mas malaking konsepto, yung integridad bilang pamana. Legacy. Tama. Kasi ang tunay na pamumuno, hindi lang naman yan tungkol sa resulta ngayon, di ba? Tungkol din yan sa pangmatagalang epekto. At yung integrity, yun yung tumitiyak na yung impluensya mo magiging positibo at makabuluhan kahit wala ka na. Paano raw ito binuduo, itong legacy of integrity? Ayon dito sa source, ilang paraan. Una, sa pamamagitan ng pagpaparami ng integridad sa iba. Mentoring, tinuturuan mo yung susunod sa'yo. Pangalawa, sa pagtatatag nito sa mga sistema at institusyon na kinadibilangan mo. Hindi lang personal kundi systemic. Pangatlo, sa pagpapahalaga sa mabuting pangalan. May binanggit na kawikaan 22:1 na mas mahalaga pa raw yun kaysa pilak at ginto. Mas mahalaga pa sa yaman? Oo. At sa pananaw ng source, yung pinakamataas na antas nito ay yung contribution mo sa isang bagay na mas malaki kaysa sa sarili mo, na tinukoy nila bilang pagpapalaganap ng mga prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Yun yung ultimate legacy. Grabe. Napakaraming mahalagang bagay na napag-usapan natin mula sa iyong mga source. Kung ibubuod natin para sa iyo na nakikinig, ang integridad hindi lang pala honesty. Ito ay kabuuan, yung alignment ng paniniwala, salita at gawa mo. Pagiging whole. Oo. Ito ay hindi lang moral obligation, kundi isang estratehikong yaman. Nagbubunga to ng tiwala na siyang pundasyon ng lahat ng matatag na relasyon at pamumuno. Ito ay nangangailangan ng sadyang paglilinang, kailangan ng effort. Disiplina. Disiplina, tama. Sa pamamagitan ng tapat na self-audit at paghubog ng kultura sa paligid mo. Marami itong hamon, yung mga peke, yung mga internal at external struggles, pati na yung sa digital age. At sa huli, yung integridad na pinaninindigan mo ngayon, yun ang huhubog sa iyong pangmatagalang pamana. Isang paglalakbay talaga siya na nangangailangan ng tapang, ng humility, at ng patuloy na pagsisikap. Pero ito rin yung paglalakbay na nagbibigay ng tunay na kabuluhan at katatagan sa buhay at pamumuno natin. Hindi madali, pero worth it. Totoo yan. At bilang panghuling food for thought para sa iyo, iiwan namin itong tanong na maaari mong pagnilayan hango sa ating mga napag-usapan.
Ano kaya yung isang maliit pero marahil medyo magastos sa oras mo, sa pride mo, o sa comfort mo na hakbang ng integridad ang pwede mong gawin ngayong linggo? Para lang maibalik o mapalakas yung tiwala sa loob ng team mo, ng pamilya mo, o ng komunidad mo. Pag-isipan mo yan. Malay mo, yan na yung unang hakbang sa sarili mong personal integrity audit. Hanggang sa susunod nating pagsisid sa kaalaman.